mapagpalang gabi po sa ating lahat. Minsan pa nga po, palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Amen. At bago po tayo tumuon sa ating pagtitipon, huwag po natin kalimutang i-like and share ang live streaming na ito sa ating mga kaibigan at mga kakilala. At share din po natin in public nang maraming makapakinig, makapanood at mapagpala ng salita ng Diyos. Sige po, sabayan po natin ang Anointing Band. Hallelujah! 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 Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Hallelujah! I-enjoy natin ang presensya ng Panginoon sa umagang ito. Ang ating mga kamay, ang ating mga paa, ang ating buong katawan ay ialay natin sa Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus! Lord God! Set free in your love, Lord! washed clean by your blood, so faithful, so true. Salamat, Panginoon! My desire, more of you, telling me by your light, rise in me. We are alive! I'm alive, Lord! so faithful, so true. My desire to live for you. Salamat, Lord! Nothing in the sky above, or even in the earth below. Indeed, nothing in all of creation will ever be able to separate us. Neither will our fears for today, nor the worries of tomorrow. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of our God. Thank you, Jesus. Truly, Lord, nothing can separate us from your love. We are set free. Set free in your love, We are washed clean. washed clean by your blood, so faithful, so true. My desire, more of you, telling me by your light, rise in me, yes Lord. I'm alive, so faithful, so true. My desire to live for you. Nothing in the sky above, Jesus. or even in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us. Neither will our fears for today, nor the worries of tomorrow. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of Yes, God. Thank you, Jesus. Nothing can separate us from your love, from the love of our God. We will declare, Lord, that you are so faithful. Amen, Lord. Amen, Jesus. Hallelujah. My desire to live for you. Nothing in the sky above, Amen, Jesus. or even in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us. Neither will our fears for today, nor the worries of tomorrow. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of our God. Amen, Jesus. From the love of our God. Nothing can separate us from your love, Lord. Hallelujah. From the love of our God. Yes, Jesus. Patuloy namin i-declare na mabuti ka, Panginoon. You are so good, Jesus. Hallelujah. Isisigaw namin ang kabutihan mo, Panginoon. Hallelujah. You are faithful. You are merciful. You are loving. Yes,
ang pagdakila. Sa iyo lamang, Panginoong Jesus. You deserve the highest praises, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa presensya mo ngayong oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. And this is our great privilege, Panginoon, na magkasama-sama muli. Lord, para sambahin ka, i-declare yung goodness mo. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos. Never in our lives, Panginoon, na nagkulang ka. Never in our lives, Panginoon, na hindi mo kami inaliw kapag nalulungkot kami, Panginoon. And never in our lives, Panginoong Jesus, na pinabayaan mo kami, Lord God. Sapat ang biyaya mo, Panginoon. Sapat ang pag-ibig mo, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, aming Diyos. Hallelujah. Yung kabutihan mo, Panginoon, na hindi maaaring tumbasan ng anumang bagay na meron kami ngayon, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you for loving us unconditionally, Lord God. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, pero your love is enough, Panginoon. Yung pag-ibig mo sa amin ay sapat-sapat at higit pa, Panginoong Jesus. At kung ano man yung na-experience namin ngayon, it is all because of your grace and your glory, Lord. And it's all because of your love for us. Kaya salamat, Panginoon. Maraming salamat, aming Diyos. Lord, sabi sa awitin, nothing can separate us from your love, Lord God. Ano mang pagsubok ang meron kami, ano man ang pinagdadaanan namin ngayon, ano man ang kulang kami, Panginoon. Lord, isa lang, Panginoon, yung mahalaga. Kasama ka namin, Panginoon. Kasama ka namin sa laban na ito, Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya pinagpapasalamat po namin sa inyo, Lord, yung buhay namin ngayon, Panginoon. May mga blessing kang binibigay na hindi kami deserving, Lord. Pero alam po naman, it is all for our good, Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ano man ang sitwasyon namin ngayon, Panginoon, may mga pinagdadaanan naman kami, Lord Jesus. Alam namin, Panginoon, na kasama ka namin. Kasama ka namin palagi, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, ipababayaan man, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Panginoon, allow us to enjoy your presence, Panginoon. Alam po namin, nawawala ang anumang sakit, nawawala ang anumang agam-agam, worry sa isipan namin, Panginoon, kapag sinasamba ka namin, kapag pinupuri ka namin, Panginoon. Kasi in your presence, there is fullness of joy, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Kaya patuloy kaming aawit at sasamba sa iyo, Panginoon. Itataas namin ang nag-iisa mong pangalan, Lord Jesus. Hallelujah. You are worthy of all our praises. You are worthy of all our praises, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, from our hearts, awitan natin ang Panginoon. Iwaksin na natin kung ano man yung mga iniisip nating worries, mga trabahong naiwan natin, mga gawain natin sa bahay na naiwan natin. Ang nais ng Panginoon, ibigay natin yung full attention natin sa Panginoon, yung ating puso, yung ating isipan, ialay natin sa oras na ito para sa Panginoon. Umawi tayo ng pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Lord, I'm gonna sing to you. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I can make, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived into goodness of God. All my life you have been faithful.
of the goodness of God. Your goodness is running. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrendered now. I gave you everything. 'Cause your goodness is running after.
salamat po sa mga awiting pagsamba at pagpupuri. At ngayon naman po, tayo dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng salita ng Diyos. At ito po ay papahayag sa atin ni Brother Alfred Carpio sa Living the Beatitudes series sa topic na Blessed are the pure in heart. Sige po, balik po natin ang mataas na papuri sa ating Panginoong Jesus. Amen! Kapagpalang araw po mga kapatid, ngayon natili po tayong ligtas kasama ng mga mahal po natin sa buhay. Sa pagpapatuloy po ng ating serye, Living the Beatitudes series, ang magiging topic po natin sa araw po na ito, Blessed are the pure in heart. Samahan niyo po muna ako sa pananalangin. Kapagpalang Ama, nagpupurit nagpapasalamat po kami sa pagkakataon po na binibigay niyo po sa amin na magkatipon-tipon po kami sa inyong pangalan. At sa aming kalagitnaan, kayo po yung maitaas, mabigyan ng karangalan, kapurihan. Ama, mangusap ka rin po sa amin. Tanging yung mensahe lamang po na nagmumula sa inyo ang aming mapakinggan. At sa lahat po ng ito, ang dalangin po namin. Ito po ay maisabuhay po namin. At kayo po ang maihag sa aming buhay. Sa lahat po, Ama, lahat ng kapurihan ay sa iyo. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord, Lord. So, kamusta na po kayo? Naway lagi po nating sinusubaybayan. Ito pong ating serye, Living the Beatitudes series. At ito nga po ay nagpapahayag ng ano po yung tao na pinagaharian ng Diyos o kabilang sa pinagaharian ng Diyos. At ito po ay tinuro sa atin ng ating Panginoon. So bahagi po ito ng kanyang pangaral nung siya po ay nasa bundok. At nandun po, ipinahayag po niya, sino yung mga pinagpala. So ito po ay mababasa po natin sa Mateo 5:3-12 at sa Lucas 6:20-23. Ngunit bukod po dito sa Mateo at sa Lucas, yan, so yung binanggit po, yung pagpapahayag po ng Panginoon tungkol sa mga pinagpala, may mga iba pa pong bahagi sa Bible na binanggit din po kung sino yung mga pinagpala. Yan. So una po, pag sinabi po nating pinagpala, so higit po ito doon sa pagiging masaya. Yan. So bukod doon, nandoon po yung pabor na nagmumula sa Panginoon. At anong pinahayag nga po ng Panginoon, yung tungkol po sa mga pinagpala. Yan. So makikita po natin yung kalakihan ng kaibahan sa inaari po o tinuturing po ng sanlibutan na mga pinagpala or blessed. So, pag sinabi pong pinagpala, so yun mari po yung iniisip po natin ng mga well-off, yung nakaluluwag sa buhay. At maari pong ang iniisip po natin ay para ikaw ay masabing pinagpala, ikaw ay sagana sa material. So bagamat ang Panginoon din po ang nagpo-provide ng pangailangan ng bawat isa. Ngunit pag sinabi po nating pinagpala, so higit po ito sa ikaw po ay may mga bagay na material. Higit po na matuturing na pinagpala yung may relasyon sa Panginoon o tama po ang relasyon sa Panginoon. So higit po doon sa pagkakaroon ng mga material na bagay. So bukod nga po sa Mateo at sa Lucas, so may ilang pa pong bahagi sa Biblia na binanggit po kung sino yung mga pinagpala. Halimbawa po dito sa Pahayag 1:3, sabi po rito, pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat malapit na itong maganap. So binabanggit po rito sa pahayag yung kahalagahan ng salita ng Diyos.
At bagamat nga yung Bible, yan, so ito po ay pinakamahalaga sa mga aklat o kalipunan ng mga aklat, ngunit ito rin po yung pinakakaraniwang nakakaligtaan natin. So ilan po sa atin yung may Bible sa bahay na umiipon na ng alikabok dahil matagal nang hindi nabubuklat? So bukod po sa napakahalaga na malaman po natin yung nilalaman ng aklat po na ito ng Biblia, ay matupad po natin o masunod po natin yung mga nasusulat dito. Yan. At yung binabanggit po rito na malapit na itong maganap. Yan. So ito nga pong pahayag ay binabanggit po yung pagbabalik ng Panginoon, yung mga katuparan ng mga pangako ng Panginoon. Lalo na po doon sa mga naghihintay sa Kanya. Pababasa rin po natin sa pahayag 14:13. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo, mula ngayon, pinagpala ang mga namamatay na naglilingkod sa Panginoon. At sinabi ng Espiritu, totoo nga, silang pinagpala. Magpapahinga na sila sa kanilang mga pagpapagal sapagkat sinusundan sila ng kanilang mga gawa. So sino pa po yung maituturing natin na pinagpapala? So bukod po doon sa nakikinig at tumutupad sa sinasabi po ng salita ng Diyos, ay yung pong naglilingkod sa Kanya. Amen? Yung ikaw po ay nabubuhay o kung ikaw man po ay mamatay, ikaw ay sa Panginoon. So sa mamatay o sa mabuhay, ang mahalaga ay tayo po ay sa Panginoon. At sabi po ng Espiritu, totoo nga, sila'y pinagpala. At yung pong bagamat maaari pong sa paglilingkod po natin, nandun din na dumarating yung tayo po ay napapagal, napapagod, at hindi nga po tayo exempted sa mga pagsubok. Ngunit nandun po yung pangako. Pagdating po ng panahon na mahayag po yung kaluwalhatian ng Panginoon, magpapahinga na sila sa kanilang mga pagpapagal sapagkat sinusundan sila ng kanilang mga gawa. Amen. At may mga kapatid po tayo na nauna na. Yan. So ayon po sa kapanahunan na tinakda ng Panginoon ay iniwan na po nila yung buhay po na ito, yung pong panandali ang buhay na hiram po natin sa Panginoon at ngayon po ay nasa piling na ng Panginoon. At bagamat yung iba po sa kapatid po natin ay matagal nang namayapa, ngunit papatuloy po na sila ay nagiging halimbawa para sa atin. So tunay nga po, sinusundan sila ng kanilang mga gawa. Yeah. So meron po silang iniwan na nagpapakita po kung paano sila naglingkod sa Panginoon. At tayo po na naririto pa, gamitin po natin na inspirasyon yung mga kapatid po natin na ito na hanggang sa huling yugto ng kanilang buhay ay tapat na naglingkod sa Panginoon. At sabi rin po sa Hebreo na tinakda na ang tao minsan mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. So maari po na nandun po yung kamatayan. Ngunit hindi po lahat ng namatay ay sa Panginoon. O yung maituturing nga po na pinagpala. Kundi yun lamang pong namamatay o namatay na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Sabi naman po sa pahayag 16:15, makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nanatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. Yan. So sino daw po yung pinagpala? Ayon sa pahayag 16:15, yung nanatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Amen? Gising po ba tayo? Amen?
yung binanggit po rito na ang darating, ito po ay ang Panginoon. At bakit po parang magnanakaw? Dahil hindi po natin kung kailan siya darating. Yeah. So, kung yung nga pong may bahay, yung may-ari ng bahay, alam kung kailan darating yung magnanakaw, maghahanda siya tiyak para hindi siya manakawan. Yan. So tayo po, hindi po natin alam yung pagbabalik ng Panginoon. Nawa po ay sumpungan po tayong handa at naghihintay sa Kanya. At paano po yung paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon? Sabi po, nananatiling gising. Yan. So buhay yung ating pananampalataya. At ano po yung ibig sabihin na nag-iingat ng kanyang damit? Yan. So ito nga po yung topic po natin sa gabi po na to. Sa about having a pure heart. Yan. So yung pong purity sa buhay ng mananampalataya. Yan. So may marami pa po tayong babanggitin tungkol dyan. Kaya po pakaingat po tayo kung paano po tayo nabubuhay. So meron pong dinidesire sa atin ang Panginoon. Yan. So para po maituring na pinagpala, nananatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Yan. So yung pong ano po, yung status po natin o sino po tayo sa harapan ng Panginoon. Sabi naman po sa pahayag 99, at sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, pinagpala ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero. Idinugtong pa niya, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Amen? At tayo po inanyayahan sa piging ng kordero. At hindi lang po tayo magiging bisita. Actually po, tayo po na mananampalataya, yan. So kabilang sa iglesia na ang nagtatag ay si Jesucristo, tayo po ang magiging kabiyak ng Panginoon. Amen. At yung pong karapat-dapat na makibahagi sa piging ng Panginoon. Ngunit kailangan po na tayo ay handa. Yeah. So yung nga pong nadaramitan ng puti. So ito po ang tunay na pinagpala. Sabi naman po sa pahayag 20 verse 6, pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at mag-aari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Amen? So yung pinakakaasam po natin at pinakapananabikan po natin, yung muling pagkabuhay. Amen? So ito po yung victory over all evil. Ito po yung nanatiling tapat hanggang wakas. So ito po yung mga tunay na pinagpala. Yan. At sabi po rito, meron pong pagkabuhay. Yan. So hindi po natatapos na yung buhay po natin na hantong sa kamatayan, yung pong tumanggap na nalig sa Panginoon, meron pong pagkabuhay na ipinangako ang Panginoon. At sa pahayag 22:7, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Pinagpala ang sumusunod sa mga salita ng propesiya na nasa aklat na ito. Amen? So yung pong magiging palagi ang bayan po natin, ito po ang langit. So kapanakbikan po natin ito. At napakahalaga po, higit po doon sa mga kaabalahan po natin dito sa lupa. So yung mga bagay na tinatangkilik din ng mga nasa sanlibutan. So tayo po na nananalig na. Higit po mga bagay na panlangit yung sa isa-isip natin. At yung paghahanda nga po niyan, ay yung tayo po ay patuloy na makinig ng salita ng Diyos at sumunod sa pinagagawa sa atin ng Panginoon. So hindi lang po yung nakikinig o hindi lang yung nakinig yung napagpala.
So higit po yung napagpala yung nakikinig at tumutupad. Amen. So hindi po pinagpala yung nakinig nga, ngunit hindi naman nanalig at hindi tumalima sa sinasabi ng salita ng Diyos. At kaya po hindi lang po tayo basta tagapakinig, kundi nandun din po yung ating pong pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At sabi po sa pahayag 22:14, pinagpala ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. So yung palagi ang bayan nga po natin ay ang langit. Ito po yung pinakamahalagang destination po natin at yung pong layunin po natin dapat po nakatuon din sa mga bagay na panglangit. Yan. So ang tanong, so are we truly blessed? So hindi lang po yung pinagpala sa mga bagay na material o yung mga tinatangkilik dito sa sanlibutan. Hindi lang dahil tayo ay may trabaho at sumisweldo. Hindi lang po dahil tayo ay may edukasyon o nakapag-aaral. Meron pong mga iba't ibang nagagawa, na-enjoy, may negosyo, may reputasyon, nakikilala, hinahangaan. Hindi po yan yung basihan kung tayo nga ay tunay na pinagpala. Kundi sino po tayo sa harapan ng Diyos? So tayo po ba ay may kaugnayan na sa Kanya? At tinanggap na po ba natin si Jesus Christ bilang tagapagligtas, bilang anak ng Diyos na buhay? At nandun po ba? Kinikilala po ba natin siyang Panginoon ng ating buhay na siya po ang nasusunod at hindi na yung kalooban natin? Yan. So ito po yung tunay na pinagpala. Yan. At ang pagtutuunan nga po natin sa araw po na ito, yung sinasabi sa Mateo chapter 5 verse 8, pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Or blessed are the pure in heart. So ano po yung ibig sabihin na magkaroon po ng malinis na puso or pure in heart? Sa ah, sa kabila po ng tayo ay nabubuhay sa mundo na napakaraming kaabalahan at maaring umagaw ng ating atensyon at yung loyalty ng tao. Paano nga po na mapapanatili po natin na yung ating pong puso ay malinis at tapat sa Panginoon? So una po, what do we mean by purity? So what is purity? So sa Grego po, ito po yung kataros na ibig sabihin po ay clean or pure. So ito po ay tumutukoy sa mga bagay na walang karumihan or free from impurities or yung mga hindi ka nais na bagay. Okay? So free from impurities or undesirable elements. In a spiritual context, it signifies being purified by God, na tayo po ay nilinis ng Panginoon and free from the contaminating influences of sin. So pinalaya na tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. So may relasyon po ito sa isa pa pong salitang Grego na katerin, which means to cleanse or to purify. Kaya po yung purity, so hindi po siya panlabas lang. So maaari nga pong sa ibang tao, so pag titingnan tayo, tayo ay katanggap-tanggap. Pero ang tanong, sino po tayo sa harapan ng Diyos? At sabi nga po ng Panginoon, hindi siya tumitingin sa panlabas, kundi ano yung nasa puso ng tao.
At pag sinabi nga pong puso, hindi lang po ito yung emosyon o yung nararamdaman po natin. Ito po yung buong katauhan po natin. Yung mga ninanais po natin, yung mga nagmo-motivate po sa atin, iyan po yung laman ng ating puso. At pag sinabi nga pong pure, yan, so clean, so ito po yung um, nandun po yung wala pong ibang kaagaw ang Panginoon. So siya po yung sentro ng ating buhay. And kung tayo po merong malinis na puso or pure heart, yan. Sabi nga po rito sa Mateo 5, pinagpala. Amen. At nandun po makikita natin ang Diyos. Amen. So ito po ay tapat na pangako ng Panginoon. So, ngunit bagamat yung pinakalundo po nito, yung buong kaganapan po nito ay pag nakita na po natin ang Panginoon ng mukhaan, ngunit habang tayo po ay nandito pa sa lupa, maari na nandun na po yung bahagi nung um, maranasan po natin, yung mapagpalang presensya ng Diyos ay maaari na po nating maranasan kahit tayo po ay nandito pa sa lupa. At dahil nga po sa ginawa ng Panginoon po sa atin at ito po ay tinanggap po natin sa ating buhay, tayo po ngayon ay inari ng mga anak ng kataas-taasan. At nandun po yung kalayaan na tayo po ay lumapit sa ating Ama sa langit. Sa paano pamaraan po? Sa pananalangin, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong paglilingkod, sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. So lahat po yan, bahagi ng pakikipagniig po natin sa Panginoon. At habang tayo po ay nagpapatuloy sa ating spiritual journey, so nandun po yung paglalim ng ating relasyon sa Panginoon. So nandun po yung growing intimacy with the Lord. Lubos po natin siyang nakikilala, naunawaan po natin yung napakagandang plano ng ating Ama para sa bawat isa. At yung naghihintay na putong na parangal doon sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Yan. Basahin naman po natin yung sinasabi rito sa Tito 2:11-14, sapagat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makabundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kalulhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Amen? So ano po yung pinapahayag po rito? Na kaya po tayo merong pure heart, yung malinis na puso. So una po, dahil sa ginawa ng Panginoon para sa atin. So He gave His life. Sabi rito, naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo. Amen. So hindi po tayo nagkaroon ng pure heart. Amen. Dahil sa gawa natin o sa kaparaanan natin. So ito po, dahil sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen? O sabi nga po sa 11, ito po ay kagandahang loob ng Diyos. At ito po yung nagdulot ng kaligtasan sa atin. Ngunit hindi ibig sabihin po na
dahil po tayo ay nilinis na, wala na tayong magiging tugon. Yan, so sa ginawa ng Panginoon. Sabi po rito, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay. So panatilihin po natin yung puso na malinis, na nilinis ng Panginoon. So paano po yun? Talikuran na po natin yung makamundong pamumuhay. Bakit po magagawa po natin ito? Kagandahang loob ng Diyos. Amen. Sabi, ito ang nagtuturo sa atin. So ito po yung kagandahang loob ng Diyos, yung tulong ng Diyos, yung kapahayagan ng Diyos, yung patnubay ng banal na Espiritu. So ito po yung nagtuturo sa atin na talikuran ang makabundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Amen? So, ganun po natin panatilihin yung puso dinalisay ng Panginoon. So, pero wag po natin ipagkamali. So, hindi tayo magkakaroon ng malinis na puso kung hindi muna natin tatanggapin ang Panginoon. Dahil yung kanya pong banal na dugo ang naglinis sa atin. And so, it's Christ's work of purification that we have now a pure heart. And we pursue holiness. So yun nga po yung mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, hindi po dahil ibig po natin na tayo ay malinis, mapatawad, maligtas. Ligtas na po tayo. Pinawalang sala na po tayo. Nilinis na po tayo ng Panginoon. Ang kailangan na lang po, manatili tayo sa kagandahang loob ng Panginoon. At kasama po rito, mamuhay po tayo ng may katwiran. So ayon po sa tinuturo po sa atin ng banal na Espiritu. At kasama po rito, yung tayo po ay patuloy na lumapit sa Panginoon. Amen? At maaari nga pong may sitwasyon na parang inisip po natin, we are unworthy. Kasi may nagawa na naman akong hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? So, tayo po, bagamat ligtas na, so hindi man po ibig sabihin na perpekto na po tayo o hindi na tayo nagkakamali. So bagamat dapat hindi na po intentional. Amen. So pero maaari pong dumadating na tayo po ay nadadapa, nagkakamali. Higit po dapat tayong lumapit sa Panginoon. Amen. Yan. So nandiyan nga po yung kilos ng kaaway at maaring i-accuse po tayo ng kaaway na we're unworthy. Bakit tayo lalapit sa Panginoon? Bakit pa tayo mananalangin? Bakit pa tayo makikinig ng salita ng Diyos? Bakit pa tayo maglilingkod sa Kanya? Hindi naman tayo worthy. Amen? So una po, tayo po pinaging marapat ng Panginoon, binigyan ng bagong katauhan. Ito po ay mula sa Panginoon, gawa ng Panginoon. At tapat po ang Diyos. Yan sabi po, yung mabubuting bagay na pinasimulan sa atin ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? So tapat po ang Panginoon. So we're still in the process. We may not be perfect, pero tayo po pinapaging banal. Yan. So kailangan po magpatuloy po tayo. Yan. So kung tayo man po ay madapa, hayaan po natin na tayo po ay ibangon ng Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Sabi rito, kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. So higit po, pagka tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, sa temptation, higit po tayo na dapat magpasakop sa Diyos, sa kagandahang loob ng Diyos. Sabi sa verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. So baka po ang nangyayari ibig ng Panginoon na tayo po ay tulungan, gabayan, lamang tayo po yung lumalayo. Yan. So paano po yung paglayo? Ayaw mo nang makinig ng Word of God. Ayaw mo nang umaten. Amen. Lumapit po tayo sa Panginoon. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip.
So higit po dapat lumapit po tayo sa Panginoon. So to be cleansed, to be purified. So nandun po yung tunay na pagtalikod sa kasalanan or true repentance. So iiwanan po natin yung nagdudulot ng kasalanan at tayo po ay lalapit sa Panginoon. Yan. At bagamat yung Diablo po, yan, so may kapamahalaan din, pero sabi ng Panginoon, lakasan ninyo ang inyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. At sino yung magtatagumpay sa sanlibutan? Yung nagsasabi na si Jesus ang anak ng Diyos. Amen? So, tayo po ay nasa tunay na Diyos, na kay Jesus Christ. Amen? So, bagamat nandiyan yung kaaway, aali-aligid. Sabi, labanan ninyo sila, ninyo siya. Labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Yan. So, to have a pure heart, so sabi po, wag nang pabago-bago ang inyong isip. Amen. Di ba? Pagka pabago-bago yung isip, ibig sabihin parang salawahan. Yeah. So, hindi alam yung talagang ibig. So, hati yung atensyon, yung sarili. So sabi po sa Hebreo, ituon po natin yung mata ng ating pananampalataya sa Panginoon. So sa Kanya lang po tayo mag-focus. So saan po maitutulad yung may pure heart? Sabi sa awit 24, 3-4. Sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Amen? So yung purity po, ayan, so sabi, will ascend to the hill of the Lord. So patungo sa kanyang templo. So paano po yun? Okay? So yung how we may ascend. So kung tayo nga po ay merong malinis na puso. Amen? So purity is the pathway to God's presence. So hindi lang po yung tama yung ginagawa po natin. So kundi ano po yung nasa puso po natin. Kaya maging totoo po tayo. Every time na lalapit po tayo sa Panginoon, wag po nating itago kung ano yung talagang laman ng puso po natin. At kung meron man pong um, sa tingin po natin, dapat nating isuko. So karamihan pa, isuko po natin lahat sa Panginoon. So ano po ba yung umaagaw doon sa loyalty po natin? Yung loyalty nung, yung sabi nga, undivided attention. O yung pabago-bago yung isip. So ang tanong po, sino po ba yung nasa trono ng buhay po natin? Sino yung naghahari sa buhay po ng bawat isa? So who competes for your heart's loyalty to the Lord? So baka akala lang po natin ang Panginoon yung ini-enthrone po natin sa buhay po natin. Baka iba na yung sentro ng buhay natin. So hindi lang po ito basta pagsunod, yan. So, halimbawa, nasusunod ko naman yung mga sinasabi sa Bible, eh. Umaattend naman ako, naglilingkod naman ako, nakikinig naman ako ng Word of God. So, hindi lang po yung sa panlabas, kundi talagang nandun po yung undivided attention po natin, yung puso po natin ay nakatuon sa Panginoon. At makikita rin po yun, how we respond to grace. So nandun po ba na tayo po ay namamangha, nagpapasalamat sa ginagawa ng Panginoon para sa atin. Amen? So para pong yung haharap nga po sa altar, yung magpapakasal, na nandun po na inuukol na po niya yung kanyang sarili sa kanyang magiging kabiyak. So dahil po sa pag-ibig niya sa
magiging asawa po niya, inukol po niya, binigay po niya yung kanyang sarili. So nandun po yung um, pure na pag pag-aalay o yung pagbibigay ng sarili. So kung ito po nagawa natin sa ating kabiyak, yan, so yung mga may asawa po, o yung iba, nung una, maaring sa magulang, yung mga magulang sa anak. So dapat po isa lang yung nasa trono ng ating buhay, ang Panginoon. At ano po yung pangako? Yan. So sabi nga po, yung may malilinis na puso, makikita nila ang Diyos. Okay? So what does it mean to see God? Yan. So meron pong tatlong aspeto po ito. So una, nandun po yung intimacy. Yan. So experiencing God's presence in our daily life. So naranasan po natin ang Panginoon sa buhay natin. Yan, sabi rito sa awit 27 verse 4, "Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan, at do'y humingi sa kanya ng patnubay." Amen? So, yung sumulat po ng awit, nung naranasan po niya, what it's like to be in the presence of the Lord. Ano na po yung pinaka naging desire po niya? Yung hangarin po niya, yung ibig po niya, yung tumira sa templo o manatili sa presensya ng Panginoon. Amen? So, ganun po, uri ng intimacy yung dapat na nade-develop sa atin. So, maari nga pong may mga bagay na na-enjoy pa tayo, pero higit po dapat, higit sa lahat, ang pinaka-ibig po natin ay yung nasa presensya ng Panginoon. So part of seeing God, nandun po yung revelation. Okay? So nakakaroon po tayo ng greater clarity in understanding God's will. So naunawaan po natin, nalilinawan po tayo, ano ba yung kalooban ng Diyos? Ano ba yung ibig ng Diyos? In a personal level. So sa atin mismo. At kahit ano yung maging sitwasyon. Dahil alam mo na may magandang plano ang Diyos para sa iyo. Yan. So nanatili ka, alam mo na kung ikaw man ay dumadaan sa mga bagyo ng buhay na ito, panandalian lang yan, lilipas po yan. Meron pong magandang plano sa atin ang Panginoon. So maari yung nakikita po natin, bahagi pa lang ng plano po na ito. Pero as we have a pure heart, okay? So habang po tayo patuloy na dinadalisay ng Panginoon, um, mas nagiging intimate sa Panginoon, na doon din po mas nagiging malinaw po sa atin kung ano yung kalooban ng Diyos. Sabi sa 1:14-21, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya." Amen? So as we continue with our spiritual journey, so dapat po higit nakikilala po natin ang Panginoon. Higit mas lumalalim po yung ugnayan po natin sa Kanya. At higit naunawaan po natin yung magandang plano po niya, yung kalooban po ng Ama para sa atin. Yan. At panghuli po, seeing God means being imparted with His glory. Yan. Kasi yung presensya po ng Panginoon, mapagpala po yan. Amen. Nung si Moises nga po, umakyat sa bundok para tanggapin yung kautusan. So na-impart po yung glory ng Panginoon sa kanya. Kaya po nung bumaba siya sa bundok, hindi siya magang tingnan ng mga tao kasi nagliliwanag si Moises. Yun lang, yun po, nabahaginan lang. So gaano pa po kung nanatili po sa atin yung mapagpalang presensya ng Panginoon. At ang totoo po, tinanggap po natin sa ating buhay ang banal na Espiritu
At hayaan po natin na magliwanag sa buhay po natin ang banal na Espiritu. Siya po yung ating gawing patnubay. At tayo rin po maging liwanag, maging asinit at ilaw at akayin yung iba palapit kay Jesus Christ. Amen. Yan. At panghuli po, sabi sa pahayag 22:4, makikita nila ang kanyang mukha at isusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Amen. So ito po ay yung glory na naghihintay sa atin. At sino po yung magpaparangal? So mismong ang Panginoon. Yan. So by the time na hinarap po tayo sa Ama. Amen. At tayo po, lagi po nating tatandaan yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Lagi po tayong ma-remind sa kagandahang loob ng Diyos. So hindi lang po noong siya po ay nagpakasakit sa krus, kundi sa araw-araw na tayo po ay may hininga. So tayo po ay nabubuhay na dahil sa kagandahang loob ng Diyos. At tunay nga tayo po ay pinagpala. Amen? Sama po tayong magpasalamat, manalangin. Yeah? So patuloy po nating ipagpasalamat sa Panginoon yung mga kapahayagan na ito. Glory to Lord. Salamat po Ama sa pagkakataon po na binigay niyo po sa amin. Makapakinig po kami ng inyong mga silita. Ama, patuloy niyo pang ipaunawa po sa amin what it means to have a pure heart. At salamat Panginoon dahil yung ginawa nyo sa krus, yung pagbububo ng inyong dugo, ito po yung naglinis sa amin at nagpalaya sa amin sa anumang kasalanan, Panginoon. Ama, dalangin po namin na sa patnubay ng inyong banal na Espiritu ay mamuhay po kami ng ayon sa inyong kalooban. Mapanatili po namin yung malinis, yung puso po na mula po sa inyo. At patuloy Panginoon, kayo po yung maparangalan sa aming buhay. Salamat din po Ama sa mga kinakasangkapan nyo mula po sa aming pastor, sa bawat manggagawa, sa bawat bahagi po ng community po ng lingkod. Ama, pagpalain nyo po sila na kung paano po sila ay tapat na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Naniniwala po kami, kayo po yung naghahanda ng putong parangal para sa kanila. At Ama, patuloy nga po sa inyo po namin binabalik yung pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila, in Jesus' mighty name. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless us all. Amen. Alam ko po na pagpala tayo ng salita ng Diyos sa gabing ito. At muli po, magkita-kita tayo sa darating na Miyerkules, Midweek Fellowship. At meron din pong Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. Every Saturday naman po yon. At meron din po tayong Sunday Fellowship, isang 9 to 11 a.m. at isang 2 to 4 p.m. At bilang pagtatapos ng ating gawain, pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. Siyempre po, pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayin. God bless us all.